Kinausap ko agad yung ilang mga tatay natin, no? Patulog ko sa Angeles. Naalala ko, 2 linggo pa pala. Masyado ko na-excite. Asa natin yung natin ko na subuhin. O nga, 2 weeks pa lang. Inisip ko kasi dati yung kakainin ko ng mga kasama ko at yung lugar na titirano ng ating mga manggagawa. At muli po ay happy anniversary kay Ana at kay Sister Ana at kay Brother Noel. Kahapon sila po nagdiwa ng kanilang anniversary at gabi po na nabate. Hindi po kasi Bible sa Deuteronomy chapter 1. Akala pa ng Deuteronomy chapter 1. At mamayarin po, pagkatapos nito ay kailangan ko agad na sumaglit sa patimbang para po sa funeral service ni Nanay Nancy. Kaya sasama ko po yung iba, after this ay magpuntagan tayo po. Kailangan po ng mga awit. No? Mamaya, sasama ko sa Tibraulio, si Ate Alfonso, si Mate King, si Bagalato. Dala ko ng mga awit. Mga awit na amazing. Amazing Spider-Man. Alright, nandiyan na po kayo? Chapter 1, and verse number 21. Kayo pong lahat, ready? Basa. Behold, the Lord thy God hath set the land before thee. Go up and possess it, as the Lord God of thy father hath said unto thee. Fear not, neither be discouraged. The Lord, fear not. Ito may kanyang command sa nation Israel. Alright. Sabi ng Lord ay go up, possess the land. The land, the promised land. Na siyang binubukalan ng gatas at ng gulo. Go up, possess it, as the Lord God of thy father has said unto thee. Okay, at pagkatapos niyang sabihin ito, ay kanyang iniutos na sila'y hindi dapat matakot. At hindi sila dapat na panghinaan ng loob. Fear not, neither be discouraged. Now, tandaan niyo po ulit, tandaan niyo po itong una kong sasabihin, feelings, yung pakiramdaman, feelings are one of the greatest battles any believer will overcome. Pangunahin na dapat nating mapagtagumpayan para tayo po'y maging mabunga at talagang panatag naman ng bagaya ay itong pakiramdam. Okay? Okay ba? Feelings, pakiramdam are one of the greatest battles any believer will overcome. Dapat mong mapagtagumpay niyan. No? Okay, sapagkat sa totoong nakakalungkot, maraming Kristiyano, they always rely on their feelings. Dahil dito, pagdating sa Christian life, they are inconsistent, unreliable. Sapagat lagi silang nakadepende sa kanilang pakiramdam. Are you listening? Are you with me? Alright. Itong mga tao ito, na lagi na nakadepende sa kanilang pakiramdam, okay? They serve the Lord, they go to church when they feel good. Are you listening? Amen? Lagi nakadepende sa pakiramdam. Kung mag-church sila, magsusulwiling sila,
magkakaloob sila when they feel what? When they feel good. No? But when times get bad, no, hindi na maganda pakiramdam, no? Okay, they miss the church, walang soul winning, walang giving. Are you with me? Amen? Amen? Kasi ganun ang nangyayari. They get discouraged, complaining about the church, at maging sa kanilang buhay. Now, ano ang utos ng Diyos sa Israel upang kanilang mapossess yung land? Anong kanyang utos? Fear not. And then what? Neither be discouraged. Okay? Huwag kayong matakot. At huwag kayong panghinaan ng loob. Fear not. Neither be discouraged. Okay, these are the two great battles. These are the two great battles every believer will fight. Kailangan talagang paglabanan. Anong dalawang yun? Fear and what? Discouragement. Naking title, yung umaga, Fear and Discouragement. The two great feelings you will fight. Fear and what? Oh, Panginoon kong Diyos. Ako yung lumalapit, humihingi ng kalakasan, humihingi ng pinig, at kapangyarihan upang mag-deliver ko ang iyong salita at ang ebanghelyo ko ng aking Panginoon sa Kristo. Panginoon, gamitin mo lang ako sa pangalan po ng Panginoon sa Diyos. Amen. Now, alam ng Diyos yung pagdadaanan ng Israel patungo sa lupang pangako. Alam ng Diyos sa kanilang pagdadaanan. Alam ng Diyos yung daan, yung mga nakakalaban nila. Alam ng Diyos na baka maaari na matatakot sila, madidiscourage sila. Kaya sinabihan niyo talaga sila na huwag kayong matakot, huwag kayong madiscourage. Ito ay command ng Diyos sa kanila. Ito may command. No? Sapagkat ang Diyos mismo, ginagarantisado na yung promised land ay talagang sa kanila. And isa, ay talagang sa kanila. Ipinangako na yun, di ba? Mula pa kay Abraham, tama? Arinig? Mula pa kay Abraham, wala pang anak, wala pa si Isaac. Ipinangako na ng Diyos kay Abraham. Ipinangako maging kay Isaac. At ipinangako at bigyan ng confirmation maging dito kay Jacob. Amen? At sa loob ng mahabang panahon, itong promise ng Deuteronomy carefully, ay talagang laging binabantayan ng Panginoon. Are you with me? Amen? Hindi ito nawawaglit sa kanyang mata. Amen? At lagi niya binabalit, ibibigay ko ito sa binhi ni Abraham. Inyo ito. Kaya nga, ibig sabihin, naglalakbay pa lamang ang Israel going to promised land. Kanina na yun eh. And we start, gano'n din sa atin. Maraming ipinangako ang Diyos sa atin. Atin na yun eh. But most of the time, nababalang tayo at hindi natin natatanggap. Ano dahilan? Dahil dito sa itong dalawang damdamin ito na kailangan mo talagang mapaglabanan. Ano yun? Takot. Amen? Ano yung pangalawa? Discouragement or kawalang pag-asa. Dalawa yung Tagalog ng discouragement ito. Kawalang pag-asa at takawa, pinanghihinaan ka ng Lord. Okay? Nang pakiwari mo, hindi ko kaya ito. Mabibigaw mo ito. Yung ang kanyang utos, fear not. Neither be discouraged. Okay. Now, if you remember, in Numbers 21, yung Israel ay malapit na sunod sa lubang pangako. Pero kita mo, hindi ba? Nag-akaw sila at pinanghinaan ng loob. Follow me? Dalawang dahilan, okay? Because of the way. Follow me?
Mahirap yung daan patungo sa pangakong lupa. Amen? Mahirap. Wilderness. Pangalawa, una, wrong focus because of the way. Pangalawa, because of wrong voice na kanilang pinakinggan. Amen? Ano yung wrong voice? Yung report mong 10. Malaki yung bayan. Maraming tao. Maraming sundalo. Matataan sa bater. Wrong voice. Amen? Ano yung pangalawa? Wrong focus. Tumitig sila doon sa dadaanan. Hindi din nakita doon pinangako ng Diyos. Ganun din tayo magkamisa. Okay? Nakikinig tayo sa maling tinig. Dapat pakinggan mo yung tinig ng Diyos. Ganun din tayo magkamisa. Nakapokus ang isip mo, damdamin mo, mata mo, doon sa suliranin, doon sa kagibilan, hindi sa pangako ng Panginoon. Anong binubunga? Fear and what? Fear and what? Discouragement. Amen? Fear and discouragement. Yun ang bunga. Kapag mali ang focus mo, yun ang bunga. Pagka mali ang pinakinggan mo. Now, ibig-ibigan, itong ilang action na mahalaga nating isagawa upang ating mapagtagumpayan itong two great feelings. Ano ulit yung two great feelings na dapat natin mapagtagumpayan? Fear and discouragement. Number 1, 2 Corinthians 10:5. Sundan niyo po ako, tatahan. Okay, 2 Corinthians 10:5. Alright, nandiyan na kayo? Notice, verse number 10:5, ready? Casting down, okay, sino yung number, okay, sino yung number 3? For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Casting down what? Imagination. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought, is the word? Every thought, kaisipan, to the obedience of Christ. Pansin nga sa talatang 5, tayo po'y inuutusan gibain yung ating maling imahinasyon. Okay? Sabi sa Tagalog, na siyang gumigiba ng maling haka. Ano pa? Mga bagay na matayog, nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ano yun? Yung imahinasyon. Yung ating kaisipan. Alright? Pero kasi, like yung binabag ito, most of the battle na nakakaharap ng Kristiyano is in our mind. Nakikinig kayo sa akin? Is in our mind. Hindi ba minsan may binanggit ako sa inyo, sabi ko, isulat nyo nga ito sa Bible nyo. Ito'y notes ko nung ako'y nasa Bible school pa noong 1985. Sabi ko, ano niyo yun? The battle is all in your mind. Remember that? The battle is all in your mind. We must, kaya nga paano? We must talk to yourself. We must talk to ourselves instead of allowing ourselves talk to us. Amen? Ano ba sabi ko? The main trouble in this whole matter of spiritual depression is that you allow yourself to talk to you instead of talking to yourself. Parang kaya lagay nyo sa Bible nyo yan. Kaya lagay nyo? Hindi nyo lagay. Kalahati ng buhay mo na wala. Talk to yourself. The battle is all in your mind. Amen? Most of our unhappiness, nakikinig kayo? Most of our unhappiness in life is due to the fact that you are listening
yourself instead of talking to yourself. Amen. The battle is only what? Isa? In your mind. Di ba namin? Kaya nga, ano ang dapat nating mag-aksyon para maging victorious tayo dito sa fear and discouragement? Number one, get control of your mind. Ano yung number one na magagawa mo? Get control of your mind. Okay? The battle is all in your mind. Maliwanag ba? Kaya anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Lord? We must cast down imagination. Casting down what? Casting down what? Imagination. Yun ang command. Kaya we must cast down imagination. You see? Itong ating isip nito, the mind thinks about how bad things. Kasi yung ating isipan, kapag nag-isip, lagi talagang kakilakilabo. Nakikinig niyo sa akin? Amen? Amen. May maramdaman ka lang masakit sa likod mo. May tumor ako sa likod. Hindi nakabuti ng Pasko. Tama ba? Laging nakakatakot. Amen? Nagpapalinis lang ako ng paa. Baka murder ako, napipili ako. Ako murder ako. Kasi hindi gagaling ang suka. Talaki hanggang sa puputulin ng paa ko. Get control of your mind. Tama, amen? Ating gano'n. Wala pa yung anak ko. Alas 8. Ito ka nakimlap yun. Tapos hindi ko makikita. Hindi makakita, nasa Japan. Umamalimos. Get control of your mind. Sabi ng pastor, tingin ko, mahilig akong kumuha ng quotation na ina-apply ko sa preaching. Kaya ng isang pastor, I only fear because my mind tells me that I am facing that what I am facing will hurt me. Okay, takot ako dahil yung aking mind, sinasabihan ako na masasaktan ako. Tama ba? Sabi niya, I get discouraged because my mind tells me I will never get through what I am facing. Pinanghihinaan ako ng loob, nawawala ako ng pag-asa sapagkat sinasabi ng aking mind na yung aking kinakaharap ay hindi ko malalampasan. You see? So get control of your what? Your mind. You must get control. You must get control of your thought life. Kung ibig mong maigiba itong maling hakak na ito. Ano yung isa? Get control of your mind. Okay. Talk to yourself. Sabi mo sa sarili mo. Kaya ba si David, nung siya nagkaroon ng malaking problema, sa 1 Samuel chapter 30, lahat ng kanyang kaibigan, sundalo, ay sinisisi siya sa naging problema nila. Ibig na siyang batuhin. Nakikinig ka sa akin? Walang taong, wala halos kakampi. Yung kanyang pamilya, wala sa kanya nung oras, nagsosolo siya. Anong gagawin niya? Ha? Okay. Nakakatakot ang kakalagayan niya. Amen? Amen? Sa mga talaga, wala na siyang pag-asa. But the Bible says, but David encouraged himself to the Lord, his God. Amen? Matuto ka. Okay. Talagang time will come, walang taong mag-encourage sa'yo. Time will come, wala kang malalapit o nag-iisa ka. Anong gagawin mo? Amen? Get control of your mind. Inisip ko nun, sa papaanong paraan kaya, si David, in-encourage niya ang kanyang sarili. Ito isang bagay.
natutuhan niya na kausapin niya yung kanyang sarili. Amen? Amen? Pag binasa mo yung Book of Psalms, makikita mo, ang kanyang kaparaanan is what? Isa ka niya, remember the days of old. Inaalala niya kung paano siya nagsimula sa Lord kung siya bata pa. Na pastor ng tupa hanggang mapagtagumpayan niya si Goliath, hanggang siya'y hirangin ni Haring Saulo, hanggang siya'y maging isang hari, at hanggang siya'y i-anoint ng Diyos sa magitan ni Propeta Samuel. Christian, get control of your mind. Amen? Get control of your mind. Okay? You must control of your thoughts. In Romans chapter 12, verse number 16. Romans 12 and verse 16. Get control of your mind. Verse 16, ready? Tayo lahat. Be of the same mind, one to and toward another. Mind not what? High things, but what? Condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. Nakatikin po? Na kapag hindi mo kumontra naman mo, na hindi ka lamang niya tatakutin, kundi ikaw ipapahamak niya upang magkaroon ka ng pride, pagmamalaki. Di ba namin? Iisipin mo, higit kang mas magaling kaysa ibang tao. You see? What is that again? Romans 12:16. We have the same mind, one toward another, mind not. Huwag kang mag-isip ng masyadong matayong sa iyong sarili. Di ba namin? The word condescend, tininan ko, condescend means associate with the humble. Huwag kang mag-isip ng sobrang tayog sa iyong sarili. At siguraduhin mo na ang mga nakakasama mo ay mga humble din. Hindi ba matatayog sa kanilang sarili? Get control of your mind. In Philippians chapter 2, verse number 3, hindi po. Okay, pakikita mo talaga kapag hindi mo pinagtuloy yung yung mind. Philippians 2, verse number, kahit Kristiyano pa, ikaw, matatakot ka, panghihina ka ng loob, at kung hindi naman, yayabang ka, magmamataas ka. Philippians 2, verse number 3. Okay, nandiyan na kayo? Tayo na. Simulan niyo po sa verse number 2. Let ready, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one what? Mind. Hindi niyo po yan? Let nothing be done through strife or vainglory, but in what? Lowliness of mind. Let each esteem other better than themselves. Ito mo, maging sa pag-iisip. Ha? Okay? Be sure na maging sa pag-iisip mo, nagpapakababa ka. Bakit dito nakita ko, yung pride, nag-umpisa, hindi. Inaakala mo na magaling ka, mahusay ka. But let me remind you, akala mo lang yun. Amen. Hindi totoo yun. Hindi ka gaano kagaling. Amen? Amen? Kung pinapala sa tayo, salamat. Nagagawa ko lahat dahil sa iyo. Okay. Get control of your mind. Proverbs 15:25. Ay, gusto ko talaga kung nagpasan. Get control of your mind. To be victorious, no? As a Christian. Okay, Proverbs 15:25. Hindi po. Talagang the battle is all in your mind. Alright, Kawikaan 15:25. 15:25. Okay, ready? The Lord will destroy the house of what? The proud, but He will establish the burden of
widow. Alright, chapter 16, 5. Like that, by mirror, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Okay, 21:4. 21:4. Kaya nga, get control of your mind. 21:4. 21:4. Ready na kayo? 24. Ready? Basa. An high look and a proud heart and of the blowing of the women is what? It is what? Sin. Kita mo? Get control of your mind para hindi ka nagkakasala. Amen? Sa may din nag-umpisa, sa may din sa yung pagkapalaluan, pagmamataas. Yung inaakala mong magaling ka, mahusay ka. Sa may din nag-umpisa. Okay? 28-25, at pagka ito'y umira na naig, ang bunga nito ay kasalanan, pangalawa, kaguluhan, maging sa loob ng church ng Panginoon. 28-25. 28-25. Okay, ready? Kayo lahat. He that is of a proud heart, what? Stirreth up strife, but he that putteth his trust in the Lord shall be made fast. He that trusteth in his own heart is what? Is what? A fool. So get control of your mind. Amen? Ano ba yun pala? Get control of your what? Your mind. Di mo, hindi yung magana. Nag-uusap tayo, mahalaga yung ating pinag-uusapan. Pero kung hindi mo control ng mind mo, baka yung mind mo nasa Robinson, nasa Pure Gold. Nakikinig ka sa akin? Amen? At saan kayo lumipat yung aking binibilan sa palengke? Nasunog ko yun. Totoo, tama ko? Get control of your mind. Okay, secondly, serve God by duty. Get control of your mind and then serve God by duty. Luke 17 verse number 10. Luke 17 and verse number 10. Luke 17 verse number 10. Alright, ano po kayo? Ready? Basa. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you say, we are unprofitable servant. We have done that which was our duty to do. Magandang palaturo nito na ibigay niyo sa atin. Ano man ang ating magawa sa Panginoon, ano man ang ating may pagkaloob, okay, talagang nagpakahirap ka man, talagang nagdi ka man na talagang generous na pagkakaloob sa Lord, ano ang utos niya na dapat na maging prinsipyo mo sa buhay? Ano yun? Takas nga, gayon din naman kayo, pagka nagagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y what? Iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Ginawa lang namin ang katungkulan namin gawin. Amen? Totoo naman, di mo ba? Nagkaroon lang tayo ng kabuluhan sapagat nakilala natin ang Panginoon. Nagkaroon naman tayo ng kabuluhan sapagat naging anak tayo ng Diyos by adoption nung ating tanggapin ang Panginoong Kristo. Amen? Totoo naman, nakakapagbigay tayo sapagat binibigyan tayo ng Diyos. At ano mang kalalagayan natin ngayon sa buhay, sapagat doon tayo inilagay ng Diyos. Kaya ano man ang ating magawa, hindi nga na dapat maghanap ng Lord. Anak, salamat sa iyo, ha? Hindi siya, ang Diyos, hindi dapat mag-thank you sa iyo. Ikaw ang dapat na mag-thank you sa Kanya. Sapagat nagawa mo, yun ang pinapagawa sa iyo. Thank God na pinitiwalaan tayo ng ministry. Kung tutuspusin ko, ang laki ng ministry ng Calvary ngayon.
Angeles, meron pang Taguig, meron pa tayo sa Victoria. Amen? San Juan, saan ba? Halaan. Sabi ko, halaan. Ano? Halaan. Kasaan? Bilan. Amen? Ang dahil ng tao. Okay. Yung mga manggagawa natin, mabubunga. May kusa na. Amen, Christian? May kusa na. Okay. Ako, nakakapag-bless pa yung mga manggagawa natin mula Lunes hanggang Sabado, nagtatrabaho sila. Pero gano'n pa man, wala tayong dapat pumanap. Pagkasunod sa lamang, pinagtitiwalaan mo kami ng tao. Amen? Kaya ano natin, kaya nga, ikalawang bagay, no? Na para mapagtagumpay natin itong fear and discouragement is what? Serve God by what? Yes, by duty. By duty. Amen? Kasi pag hindi mo kikinulit, duty mo yun. Ang mangyayari talaga, kung kailan lamang ikaw ay, sabi mo ay talagang on fire ka, tsaka ka naman sa serve. Pag hindi ka on fire, wala ka na. Ano yun din? Mag-charge ka lang kapag gusto mo lang mag-charge, kapag pakilasa ko, okay mo ngayon. We must serve God by what? Serve God by what? By duty. By duty. Okay? Sasama ka ng soul winning? At Tuesday, Wednesday, Thursday, by duty. Nakikinig kayo? Amen? Sabi nga isang tatay, commitment ko talaga yun. Ganun tuwing araw, ganun sasama ko. Kaya pag commitment ka, kaya sabagat nag-commit ka sa Lord, you feel good or you feel bad, sasama ka. Kasi nag-commit ka, duty mo yun eh. Amen, Christian? Amen? May mga commitment din tayo sa giving. Are you with me? Bisan talaga, kabagang pagka ibinasi mo sa damdamin mo, makakapusin ako, baka hindi ko mabili ito. Kaya commitment ko yan, duty ko magkaroon, ibibigay ko yan. Amen? Serve God. By what? By duty. Amen? At kung napunan mo man, nagawa mo man, naibigay mo man, anong dapat mo sabihin? Ako'y unprofitable servant. Ginawa ko lang yung dapat kong gawin. Then, binuha yung Christian, ang ministry, ang soul winning, ang giving ay spiritual. Di ba namin? Amen? Amen? Ang mga gawa ng Diyos ay mga bagay ng spiritual. Okay? Kaya nga, dahil dito, okay, ang soul winning, giving, worship ay spiritual. Pero tayo ay nasa pa tayo? Tama? Amen? Kaya kung laging by feelings, kaya mo gagawin ng mga bagay na Lord, hindi mo magagawa. Sa pakikilaman mo, laging ko kontra. Kaya sabi ng Galatia, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Sapagkat ang laman, laging kumukontra sa Espiritu. Kaya hindi mo magawa itong ibig mong gawin. Serve God by duty. Amen? Serve God by duty. Yung ating mga young people, related God, mga young people natin, hindi po tayo magagaling. Mahusay, masisipa, maratapa. Maging sa lumban, maratapa. Kahit mo rin, sugod ang sugod. Okay. Kaya talagang prayer ko natin, yung mga white natin, maging mature sa pananampalataya, maging mababala ang loob para sila pagtiwalaan pala Diyos ng marami. Amen? Pray ko talaga, yung mga wife ko, bigyan mo ng mababang kalooban, huwag magbamatay. Para lalo sila mag-aral. Kaya dala niya isang sabi ko, okay?
Kailangan ko ng leader sa YP. Kaya lang, YP yun eh. Wala pang pamilya. Kaya ginawa ko, bag-aaral. Ikaw ang magbahala sa YP. Kailangan ng YP ng isang senior citizen. May pamilya para marunong siya mag-advise. Kasi paano mag-advise mo yung mga YP? Guys ka? Sa mga kababayan, sa mga dalaga rin. Sino ba naligo sa mga dalaga? Si Ana Lu? Si Ian ba yun? Sa mga dalaga rin. Naano ko yung mga talaga medyo mature talaga. Ang nililid sa kanila. Amen? Kaya nga, amen? So, serve God by what? By duty. Amen? And get control of your what? Your mind. Be humble before God. Amen? And then, fear not, neither be discouraged. Pangatlong bagay, para mapagtagumpay natin, itong two great feelings na ito. Pangatlong bagay, Romans 1:17. Romans 1:17. Okay? I believe na kung ito talagang susundan lang natin, hindi tayo para matalo ng takot at hindi tayo para pinaghihinaan lagi ng loob. Pangatlong bagay, Romans 1:17. Lakas nga? Romans 1:17. Sapagat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay what? The just shall live by what? By faith. Yes, the just shall live by faith. Pangatlo is what? Live by faith. Live by faith. Mabuhay sa pananampalataya. Get control of your mind. And then what? Serve God by duty. Amen? Not by feeling. And then number 3, live by faith. Live by faith. Amen, Gisa? Live by faith. Ano yung faith? Faith is what? Faith is the substance of things hoped for. The evidence of what? Things not seen. Ang pananampalataya, katibayan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Amen, Gisa? Amen? And without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposibleng maging kalugod-lugod sa Diyos. We must live by faith. Amen? Yung ating mga commitment, by faith. Hindi naman kayo hinihingi ng commitment sapagat mayaman ka, di ba? By faith. Kaya bakit kung lagi mong ibabasa sa kung anong meron ka, wala kang gagawa. Wala kang ma-accomplish. Amen? Hindi mo masusubukan kung paano magpo-provide ang Diyos sa iyo. Ano ba ito? Live by faith. Living by faith keeps you moving forward for the Lord. Napakalakas nga? Living by faith keeps you what? Moving forward for the Lord. Yung discouragement, talagang dumarating yan when you start to think about yung faithfulness ng Diyos, tsaka yung mga pangako niya, di ba? Kaya ka pinangihina ng loob kasi nakakalimutan mo yung mga pangako ng Panginoon. Kasi nakakalimutan mo kung paano siya nag-provide, nag-bless sa'yo mula ng mga unang panahon pa. Nakakalimutan mo. Okay. Live by faith. Remember God's promises. Amen? Always remember God's promises throughout the day. Sa bawat sandali, lagi mong alalahan yung kanyang mga pangako sa iyo. Amen? And then, depend on God when life is hard. Binigay ko ito sa inyo. Okay?
will always take your mind off the worries, di ba? Amen? Kaya ka nababalisa, kaya ka natatakot, kaya nga kung ano ng mga pangit ang iniisip mo, okay, sapagkat nakakalimutan ng mga pangako niya. Di ba alam Alipin? Nakakalimutan mo. Hindi ka namumuhay sa pananampalataya. Nakadepende ka na lamang lagi sa kung anong mayroon kang hawak, kung anong nakatago sa'yo. Kung ka lang lagi nakadepende. Nakuha ba ako? Nakadepende ka lang lagi sa lakas mo, sa kung anong meron ka. Okay? Kaya ano dapat? Remember what? God's promises throughout the day. Okay. Tingnan, Psalms 37 verse number 10. Isang paborito ko ito. Psalms 37 verse number 10. Ipapangalo ko lang. Okay, Psalms 37 and number 10. Nasusunod niyo po ba ako? Okay, ready? Basa. For yet a little while, and the wicked shall not be, yet thou shalt be. Oh, verse 17, tama ba yun? Ayan. Okay. Alright, ito. Okay. 3 to 5. Ready? Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Papakanin ka niya. Magtiwala ka lang. At gawin mo yung tama. Yung magaling sa Panginoon. Papakainin ka niya. Delight thyself. Also in the Lord. And He shall what? He shall give you the desires of thy heart. You see? Tumutukoy sa kanyang will sa iyong buhay. Then number 5. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. And He shall what? He shall bring it to pass. Okay? And then, notice also verse number 20. Okay, 25. Pakalabas niya, 25. I have been young, and now I am old, yet have I not seen the righteous. Ako'y naging bata, ngayon matanda, gayon pa man, hindi ako nakakita ng matuwid o ng Kristiyano na pinabayaan ng Diyos ni ang kanyang mga anak at apo ay namalimos ng tinapay. Amen. You see that? Version ko yun. Binabasa ko siya na binibigyan ko na ng application. Are you with me? Binabasa ko siya, tapos kinakausap ko yung sarili ko. Okay? Live by faith. Live by faith. Ulit ko. Discouragement comes when you start to think about your difficulties. Okay? Huwag mo laging isipin yun. Madalas kasi, nakaupo ka sa sulok. Nakinig kayo sa akin? Madalas kasi nakaupo ka sa sulok, doon sa malamok. Ano po na? Nakaupo ka sa sulok sa dilim. At iniisip mo yung kanya mo sa buwan. Ano kaya may kakainin to December? May pera pa kaya ako doon? Mayo pa lang. Yung nararamdaman ko sa tagiliran ko, sa kaliwa, may nasa kanan na. Ano kaya ito? Ito kaya paano kayo mga anak ko? Ano kaya magiging buhay nila? Gaya mo kaya sila? Kaya kayo mga anak dito. Hindi pala mga anak, 7 years old pa lang. Totoo nila. Totoo. Pag
pag binayaan mo yung isip mo na gumana, ang iisipin niya lagi mga bagay na nakatatakot. So, live by faith. Romans 1:17, the just shall live by faith. And without faith, it is impossible to please Him. And faith is what? The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen, sir? Amen? Now, ilang taon ka ng Kristiyano? Anong year nung maligtas ka? Ilang taon ka ng Kristiyano? Ilang taon na? Ha? Okay? Naging kahabag-habag ka ba? Nagutom ka ba? Naglakad ka ba nang wala kang sapi na sa paa? Hindi wala kang pambilan? Ha? Okay? Namalimos ka na ba? Don't forget yourself. Okay? Live by faith and build your life in your past experience. Amen? Amen? At marami tayong kilala dito mga kapatid natin na nagsimula naman talaga sa mga pinagpala ng Lord. You see? So build your life in your past experience and build your life in the experience of others. Yung mga nakasama mo rito. Doon huwag mong kakalimutan, ang Diyos nila, di ba Diyos mo rin? Ang Diyos na nagpalak sa kanila ay siya rin Diyos na magpapalak sa iyo. Live by what? Just live by faith. Yeah? Live by faith. Mabuhay sa pananampalataya. Okay? And serve God by duty and get control of your what? Your mind. Huh? And then lastly, daily communion with God. Huwag mawala ito sa iyo, ha? Okay, listen po sa ako. Huwag itong mawala. Ano yun? Pakalakas, daily what? Daily communion with God. Siguraduhin mo sa bawat araw, may oras kang nakikipag-usap sa Diyos. Amen? Daily. Tama? Daily. Amen? Ano yung isang tawag natin lagi doon sa salitang daily communion with God? Meron kang quiet time with God. Huwag itong mawala sa'yo. Kahit gaano ka ka-busy sa buhay mo, kahit gaano busy. Be sure meron kang quiet time with God na ikaw at ang Diyos magkausap kayong dalawa sa isang lugar. Walang nakakagambala. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Young people, listen ka muli. Inumpisahan ko yan, 1984. Wala lang masay ko. Hindi ko yan tinanggal sa buhay ko. Nasubukan ko ang katapatan ng Lord. Nasubukan ko yung lakas ng loob. Nasubukan ko yung paglago sa pananampalataya. Nasubukan ko siya. Nasubukan ko yung kapayapaan. Nasubukan ko yung kapahingahan ng kaluluwa. Okay? Amen? Amen? Daily communion with God. Matthew chapter 6 verse number 6. Okay, simulan nyo. Psalms 5:3. Psalms 5:3. Tingnan po. Napakahalaga nito. Psalms 5:3. Alright. Okay. Pag-gising mo pa lamang, okay, wala kang ibang gadget na hawak, kundi ang kanyang salita, kakausapin mo siya. Pakibasa ka ng malakas. Tignan nyo. O Panginoon, sa kinaumagahan, ditinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan, aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako o maghihintay ako ng kasagutan mo. Amen? Daily communion. Pag mula ng mata, lumuhod ka, kausapin mo siya. Naghihintay siya sa iyo. Uulitin ko sa iyo, madalas ginigising ka talaga niya ng maaga sa pag-ibig niyang magkausap kayong dalawa ng salinan. Isang ako sabi ka ng madaling araw, nagising ka niya. Alam niya kasi may pasanan ka sa buhay. Amen?
In Matthew chapter 6 and verse number 6. Matthew chapter 6 verse number 6. Matthew 6:6, ready po kayo? Oh, but thou, when thou prayest, anong gagawin mo kapag mag-pray ka? Enter into the closet. And when thou hast shut the door, pray to thy Father, which is in secret, and thy Father, which is in secret, shall reward thee openly. Dapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Ilapad mo ang pinto at manalangin ka sa iyong Ama na nakakakita sa iyo sa silid. At ang iyong Ama na nakakakita sa iyo sa silid, gagantimpalaan ka niya. Amen? Daily communion with God. Kailangan mo yan. Para mapagtagumpayan mo yung takot. Ano yung pangalawa? Discouragement. Amen? Amen? At binagdagan ko pa ng pride, kapalaluan sa buhay. Okay? Kaya nga, spending time in prayer, importante yan. Spending time in prayer will help you to see the greatness of God. Amen? In Mark chapter 1 verse 13, sundan niyo po ako, Mark 1:35. Okay, tingin po. Mark 1:35. Okay, nakita niyo po? Dito, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang napaka-mahalagang halimbawa sa atin. Mark 1:35, na siya, bagamat anak ng Diyos, na siya, bagamat hindi walang kasalanan, banal, pakikita mo, ay nagpahalaga sa quiet time, nagpahalaga sa pag-uukol ng oras para mag-pray. Ikaw pa kaya? Kung siya na Diyos, ipinakita niya kailangan niyang mag-pray. Bakit ikaw hindi mo nakikita kailangan mong mag-pray? Mark 1:35, nandiyan na po kayo. Sabay-sabay nga po tayo. Ready? Mark 1:35, ready? Basa. Oh, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. This is Tagalog. Tagalog. Bakit niyo po? Pakibasa na po sa Tagalog. Ready? Si Jesus, at nagbangon siya ng madaling araw. Malalim pa ang gabi. Madilim pa. Lumabas, napay sa isang damong ilan, at doon ay doon siya'y nanalangin. Alam niyo, pinasa ko yung buhay ng mga great man of God. Sinimulan po kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Jeremiah, kay Joshua, kay Moses. Ang lagi ko nakikita, they rose up early in the morning to pray. Sunod din po yan. Kung meron kayo concordance, sunod sa kanting, sunod early. Makikita mo, yung mga dakilang lingkod ng Lord, they rose up early in the morning to pray. Kaya makita mo, pag ikaw ay maghahawak ng tao, mag-imisyon ka, ibig mo talaga maging tagalig-gamit ka sa Lord, napakahalaga to discipline yourself, to rise up early in the morning to pray. Amen? Kailangan natin yan. Kailangan natin ng wisdom. Amen? Kailangan natin ng lakas. Kailangan natin ng power to serve God, to lead our family, to serve. Amen? Kailangan natin. At ang isang tanging pagkukuhanan niya is what? Yung daily communion with God. Amen? Kailangan yan. Para mapagtagumpay mo itong dalawang feelings na ito na napakalakas. Na kailangan mo talagang mapagbuwagian. Ano yung dalawang feelings na yan? Fear and discouragement. This morning,
Nagtatagumpay ka ba dyan? O lagi kang talo? Lagi kang may takot? Lagi kang may pangamba? Bakit? Anong dahilan? Okay? Ito yung panuntunan na ibinigay ng Diyos sa atin ng umaga. Ibig niya, magtagumpay ka. Ibig niya, nag-e-enjoy ka as a Christian. Amen? Amen? So, ano tayo pa? Number 1 is what? Get control of what? Get control of your money. Ano yung pangalawa? Serve God by duty. Ha? Not by feeling, but duty. Ano yung pangatlo? Live by faith. And what? Number 4 is what? Daily communion with God. Tayo po na dito ngayon. Dahil ng Diyos, sa iyo kayo may lumalapit.